Hi guys, South Expressway na tayo, papuntang North Expressway, North Luzon Expressway. Construction dito sa South Luzon Expressway, ongoing, kaya medyo mabagal-bagal dito sa lugar na to. Anyhow, parang mas mabilis yung pauwi sa Bulacan kesa papunta sa Batangas ng the other day. Kasi South Luzon Expressway na to eh. Within wala pang isang oras nandito na tayo. Kasi alam ko 8:30 quarter lumabas doon. Ay, bumper to bumper na. Ito na nga, bumper to bumper. Highway patrol yata yan ay. Mas buhay. Yun ay 150cc motorbike na yan. Naman yawn, naluwag na rin. Bus, punta, iwasan natin. Signal hindi naman nabago ng linya. Kailangan natin sa Skyway. Ayaw, nakita ko na rin ang Skyway entry. 1.5 daw. So mag-stay na tayo dito sa ride. Pagka yun ay na-miss natin, ay ubaws. Mabuti na tayo na uli ng hindi lang mayaw. Siguro dekada pa. Kaya hindi natin dapat ma-miss yun. Ayan daw, kita nyo, Skyway entry. Nakaw 500. Ay siya, nakaw, namiss ko yata yung dot. Ay ginoo, huwag lang tayong mahuli guys. Solid as in solid white yun guys. Kapaw. Ay naman pala yung Skyway 10. Tatang kasi ako lumipat pa. Tatlong linya pala kain naman. Nagsagal pa akong nag-cross doon sa solid In 500 meters, slight right. Napakalakas pala ng ating GPS. Slight right now. Slight right. Ay, handa mo na ulit ang bulsa. Handa na uli ang bolsa. Slide right. Ay, sinabi mo na kayo ng slide light. Ito naman, slide right ng aray. Okay guys, nasa Skyway proper na tayo. Mag-stay tayo sa middle lane kasi hindi ko alam kung nasaan ang fast lane and saan ang kasi sometimes nasa right, minsan nasa left, hindi ko kabisado kasi. So gitna na lang tayo.
kanan man siya, kung nasa left man siya, madali tayo makapag-change. Mabilis na to. Ma-reach na natin ang North Luzon Expressway. Kaya naman kung merong skyway sa mula Apari hanggang Ulo, ay naman. Kaya namang milagro yun. O, ito na. Oh my god. Gosh. Kaya naman, nalilito tayo din niya. Ang hirang buhay, Ray. Sabi niya rito wala naman sinabing bahala na. Hindi ko alam kung magkano. Kaya naman rin hirap magpasa. Ay, ang hirap buhay ito. Hello po. Wala po tayong RFID. Sir, wala kaming cash dito, sir. Nakasikat po namin kayo ng RFID. Asan lang cash ninyo? Sir, sa taas, sir, wala na pong cash dito, sir. Ba't kahapon nagdaan ako meron? Sa kayo dumaan, sir. Dito papuntang Batangas naman. Nagpapalik kasi, sir, meron na, sir. Anong gagawin natin? Nakabilan po namin kayo ng RFID, sir. Libre lang po yun, loloadan nyo lang po. Saan ko loloadan? Pwede po kayo mag-load na, through Gcash. Pwede rin po sa amin. Hindi pwede diyan sa'yo. Pwede po, sir. Ay, sa'yo na lang. Ay guys, hindi ko alam. Sir, natin, sir. Paano gagawin natin? Kaya kayo loload. Hanggang makarating lang ako ng Balintawa kasi hindi naman ako 500 na lang. Sige, 500. Kaya ko na, sir, yung payment. Kunin mo yung payment. Okay. Kala ko naman wala rito. Buti na lang. Pinakaba mo ako Sir, tabi ka sa kaliwa. Kanan. Sige, salamat no. Wala, kailaman. Bawal na ngayon ng walang RFID guys. Kayong dadaan na rin Boss. Kaya naman guys. Allah, kung kayo pupunta rito sa kasi nga ayaw na nilang gumastos ng manpower kaya gusto na nila RFID. Meron akong RFID pero sa North Luzon Expressway lang. Dito sa Skyway hindi kami nagdadaang masyado pero since punta ako ng airport next week so magpalagay na rin ako para walang problema. No? Kaya namang bala. Pero hindi naman tayo nagmamadali. Pwede naman. Ala. Pare ko, saan tayo mag-sign? Pangalan mo ba namin sa school? Dito pangalan. Sir, 500 na pinaload? Oo. Sir, mga pinakabihan. Ano pin? Pito. Paano ba buksan to yun. Buksan na. Hindi ko ma-at. Ano ba? Sir? Oo, nangangapa Iniram ko lang sa kapatid ko Teka, na kahit number hindi ko alam Oh guys, kainaman nangyari sa atin. Ay. Hindi ko alam na, hindi na pwede rin Isang araw lang pwede pa
Papuntang South Expressway, pwede pa nung isang araw. Ngayon daw hindi ko alam, tatanggalin na raw lahat. Kaya namang buhay rin. Mainam na rin ay may RFID. Since naman lugar na rin kailangan Skyway rin naman talaga ang dadaanan Naku, hindi ko na pinapangarap magdaan sa baba. So kung 500, hindi naman pala 1,000 ba? O abuti ng 800. Diretso hanggang south 800. Si 500. Hindi, 1,000 nga. Kasi nag-south. Pero mga 600 lang dito pala sa guys. Nagkamali ako ng unang video na dito aabot ng 1,000 plus. Pero 1,000 plus nga kung North Luzon Expressway to South Luzon Expressway. Hanggang kung Batangas nga, start tollway. Either way, kahit saan kayo magdaan ubos ng mahigit 1,000, abutin ng 1,000 mahigit. Yung mahigit ang hindi ko alam kung magkano. 1,000 mahigit sigurado. Kaya naman ang nangyaring patentero sila doon. Kaya ayun, ilagay ang ating RFID. Isa naman doon sa So guys, ngayon hindi na tayo mamimili kung saan ang cash lane at saka RFID. Astig na tayo ngayon. RFID na tayo So since wala namang cash lane na rin, wala palang option. Yun. Dali naman magpakabit ng RFID guys. Ang dali lang siguro 2 minuto lang. Let's say nagdaan kayo ng Skyway. Kung kayo naman guys magbibiyahe talaga naman na kailangan yung Skyway, so magpakabit na nga kayo ng RFID sa any toll pay, toll booth ng Skyway. Sabihin nyo lang na magpapakabit na kayo. At pwede raw sa GCash. Hindi ko lang kung saan pa yun. Ang GCash lang natandaan ko mag-pay. Bayad ng bibigyan kayo ng card. Ang pangalan ano ba rin? Petro Canada. Hindi Petro Canada. Hindi. Petron. Petro Canada. Petro Canada sa Canada. Naman napulol na. Hey. O yan guys nakita nyo, solid lane yan. Zigzag sila dyan. Change lane sa solid lane. Ginagawa din natin kasi pagka bumabagal nga naman at kayo nagmamadali hindi mo maiiwasan sa madalit salita. Hindi mo maiiwasan mag-change lane sa solid lane, which is bago ka palang umakyat sabihin sa yung nono. Si nono wala rin mong magagawa. Pero kung yan solid na yan, yellow and white sa baba, at nakita kayo ng ating magigiting na pulis o traffic enforcer, yari kaya yung gagawin sa baba, gawin niyo sa baba. Grabe ni Toyota talaga namang halos na ikis na yung aking yung headlight ka malupit guys. Masama ang panlasa ko ginagawa rin naman natin. So talaga namang sa kanya naman close na close. Parang love niya ako close na close grabe.
Mahirap. Oh, yung condo, SMDC. Kalaktay. Sa inyo na lahat. Grabe. So guys, nasa ano na tayong area. Yeah, bahala na. Hindi ko na alam kung saan to. At least meron na tayong RFID. Saya-saya na natin guys. Guys, pag umabot ako ng 1,000 subscriber guys, libre ko na kayo dito sa sa ano na to, sa Skyway na to. Pero wala, sisimula pa lang tayo guys eh. So butaw-butaw pala tayo guys. Pero kung meron kayong gustong alamin guys dito sa Skyway, alam niyo lang sa akin at sigurado namang aalamin ko para sa inyo. Pero kung wala rin akong alam, magre-research nga tayo. Yun nga. Hindi ko naman pwede sabihin pare-pares tayong walang alam. Yung buhay waray upay. Diba? Yung gumagamit ngayon kita nyo guys, punaw. Hindi ko pa nakitang napuno rin. Bagay madalang naman akong dumaan din. Ayun, sabi niya yung naiya. Kaya maraming gustong lumipad ulit. Malipad natin guys next week pa. So yeah, outside temperature 36. Ay. Wala ba akong na-miss down? Baka naman ako may naibigay na hindi dapat ibigay. Diba binigay natin? So RFID nandito. Resibaw. Tayo ay nagbigay ng resibaw. Ang VAT natin almost 54 doon sa 500. Wala, ang Pilipinas daw ay naghihirap. Tingnan mo, dito lang ako nakakita ng mga high-end mga luxury cars pa, SUV, ano pa yan. Di ba ang naghihirap? Sadya na lang siguro tayo mahilig magtinda ng daing. Alam niyo yung daing dinay, daing doon. Ahay, daing. Kaya kay di permerang nagtitinda ng daing lagi. Daing ng daing. Daing doon, daing dinay, daing sa pagka malamig na malamig sa Canada. Sira pang lamig ang ilamig. Hindi naman sa Pilipinas, sabihin natin init ang init. Wala ka nang mapaglagyan. Kainamang buhay. Ito palang kainaman ng may RFID guys relax yan. Hindi ka matetense kung saan ka lulusot na butas magpasa lang kung bawal dito ang base. So hindi naman tayo bus. Yun lang naman ang kailangan basahin. Sa totoo lang guys, ito lang lagi ko nadadaanan pagka tayo lumabas na rin marami kasing linya meron papuntang Caloocan, meron papuntang kung saan man na elevated road. Ito nga yun, maraming i-off muna natin guys at sumusuko yung aking cellphone. Yun, Santa Mesa na tayo guys. Mabilis ang naging biyahe natin. Medyo nagbaga lang sa pagitan ng Don Bosco, Makati at Buendia area. Yung pagitan nun dahil may construction. Ngayon nasa Santa Mesa na tayo. SM Santa Mesa. Exact. Ayun. So we're back online. Lapit na tayo. Smooth sailing dito sa part na to guys.
pagkaganda. Yun nga lang, pag maganda, medyo costly. Yun ang kapatid. Kaginhawahan. Ang kaginhawahan ay may bayad. Ay yung dagdag kaginhawahan. Pag libre sa baba, yun nga lang, talagang medyo makikipagbuno sa buhol na traffic. Pagka naman hindi naman siguro rush hour guys, traffic flow sa baba is hindi naman ganun siguro ba, ka-worse. Pero worse na nung before lalo siguro ngayon, hindi ko alam, hindi na ako nagdaan sa baba since nagagawa yun dahil mahabang panahon din ako nakipagpuno dyan sa baba. Honestly guys, meron ng 15 years driving around in the city of Metro Manila, super duper bumper to bumper kahit saan magpunta. So yun guys, ulitin ko lang sa inyong kaalaman, hindi na pwede rito sa Skyway ang walang RFID. Pero huwag kayong mag-alala guys, pag akyat nyo ng Skyway, may or before, hindi ko alam doon sa papuntang south kung sa ibaba pa lang meron nang nagbibigay ng libre naman yung sticker, yung mismong iskanin ng machine sa toll gate. Basta bayaran nyo lang yung load. Anyway, kung maubos yung load nyo, pwede daw sa GCash, which is GCash ngayon parang ano na lang napaka ordinary na lang. Technology nga naman. Ayun, anong pa nga ba ang ating idadagdag? Na-surprise lang kasi ako guys kanina dahil nung dumaan ako sa south daw, papunta south, hindi pa raw nagbabago, pwede pa raw din sa cash lane. Pero bakit nga ba natin pahirapan ang ating sarili kung madali namang magpakalagpit ng RFID at saka wala na nga option dito sa Skyway. Yun ang end story dun sa yun. Kung gusto nyo magdaan ng Skyway, RFID na kayo. Makapit nyo lang sa toll gate, sa toll plaza ng Skyway, loadan ninyo sa cashier, then ready to go. Tapos pag magre-reload kayo, GCash daw. Ayun, kung may katanungan tungkol doon, basta doon lang alam ko. Gayon pa man, kung meron pang katanungan na related doon, ating sasaliksikin. Ay maganda lang dito, private to, kaya coding dito sa wala, hindi yan pinatutupad since coding sa baba lang naman. So kung coding ang sasakyan nyo kaya ipupunta ng south, walang problema, no problemo. Dito ang daan ninyo. Yan na, sabi niya RFID installation and loading. So hindi na tayo dadaan doon. Astig na tayo ngayon guys. Lagi akong dumadaan doon sa left kung mapapansin nyo. Doon tayo lagi Ngayon tayo level up na, eka nga. Level up na tayo nga, eka nga. Bakit nga ba walang dumadaan doon? Yung ano ba yun? Huwag tayo magsubok doon. Baka tayo umalpak pa. Magaling pa naman ako sa inyo guys. Ito, titignan natin. Huwag muna kayong close agad kasi baka basahin na sa inyo, hindi yung sa kotse sa harap ninyo. Kaya nakalagay sabi vehicle, next vehicle wait here.
Distance niyo lang guys. Let's say nauna sa inyo siguro mga 2 kotse para sigurado. Ang pagitan ninyo, 2 kotse sa pagitan ninyo mula sa unahan. Kasi minsan yung binabasa yun sa inyo. O edi kung sa inyong mabasa, depende kasi kung saan inlagay ng mama eh. Yung code eh, yung barcode eh. O kung sa inyo basahin, hindi talo. O yun lang ang tip kasi na-experience ko na ngayon. Pero hindi ko na-experience yung sabi lang ng utol ko. Sabi niya baka sa atin ang basahin. Possible nga, iba. Libre yung sasakyan sa unan niya, lalo nga kung kotse. Diba? O, may point, diba? Kung kotse, SUV yun sa inyo, mataas-taas. O, hindi natin alam kung saan nakalagay yung scanner nila. O, ha? Yan ang sinasabi natin. Di ako na. Sergeant Rivera na raw tayo guys. Belays. Sergeant Rivera 200. Ano ba naman yung 200? Level up tayo guys ha. Anyway guys, pagka yung kayo nasa toll plaza o toll gate at binasa ang RFID nyo, malalaman ninyo kung magkano ang balance ninyo dun sa screen. Hindi ko binasa yun sa akin. Kaya naman nga naman kainaman yung sinasabi ko na hindi nagsasalita, hindi ko binasa kung magkano ang load ko. Siguro mga load ko nasa 200 na lang, 500 lang kinarga natin, siguro mga 100 na lang. Okay, yun lang yata yung kung Bonifacio na to. So 1 kilometer down, wala na siguro tayong toll gate na daraanan ng Skyway. May RFID din tayo sa North Luzon Expressway. So dalawa na ang RFID natin. Ang tanong, kailangan ba natin ng RFID sa toll? Saan yung toll? Star sa Batangas. Kaya naman matanda na tayo, nalilimutan na natin. Star Toll. Ayun, Star Toll yata. Star Toll later. Wala na. Dalo yata ito ng init. Tatuyo ang utak. Kaya naman Star Toll. Yun. Anak ng RFID na load. Pinapasya yan guys. Baka magkamali kayo. Sayang ang binayad ninyo. Nagkalinti ka na. Kayong exit. Kung kayo South Luzon Expressway to North Luzon Expressway, dito lang andun nyo diretso. Ang bagsak ninyo Kapitchile. Yun, 9 minutes agad tayo agad. Yan na lang natin muna para sa space. Ang aking cellphone naiyak na Alright guys, North Luzon Expressway na tayo. So malapit na tayo mag-exit sa papuntang bypass Quinto. Lusot na natin ay Bustos, Bulacan. So mabilis-bilis ang pagbiyahe ngayon sa papunta ng Batangas. Psychological yata yun, hindi ko alam kung bakit. Start tollway lang lagi may problema kasi mabilis naman, kaya lang maraming construction ngayon. Doon lang din tayo na delay at saka sa konti dun sa South Luzon Expressway. North Luzon Expressway hindi na masyado magbabago yan. Lagi naman na medyo masikip kasi hindi na siya pwedeng palakihin tayo. Ewan ko kung pwede pa palakihin. Well guys, mag-exit na tayo sa North Luzon Expressway. Nasa toll gate na tayo. Tingnan natin kung gagana ang ating level up RFID sa Luzon toll gate. Pag gumana, champion, level up tayo na. Gumana naman siya kanina so mayroon pa tayong 292. Ay naku, tingnan natin tayo papancake.
mo lang. Pag bumaba na guys yung ano, yung yung gate. Yun, tsaka kayo mag-proceed para mag-up. Ano na siya ulit. Tumakas siya ulit. Okay, we're exit. Bypass na tayo, giginto. Dito naman eh talaga namang ilang taon pa bago, mga isang taon na lang siguro to bago magluwag itong road na to. Lagi naman itong masikip, pero at least marami silang progress na ginagawa. Ito ngayon tapos na ang overpass dito sa party ng Giginto. So guys, sige, pakita ko lang sa inyo